Meron pa siyang sinabi rito, ma'am. Ano po ang masasabi niyo rito na sabi niya, dapat daw tutukan ng gobyerno ang pagputol sa mga gastusing hindi kinakailangan. Una, nabanggit niya yung 23 billion pesos na intended para sa pag-host sa ASEAN Summit. Pwede ba nating i-give up yon? Parang kagaya ng panahon ng pandemic na via virtual na lang muna. 28 billion pesos daw sa traveling expenses. 14 billion pesos sa representation expenses, 11.6 billion sa confidential and intelligence funds, 2.46 billion pesos sa Presidential Communications Office at ang bilyon-bilyong piso pang ginastos para sa social media trolls. Alam mo, Admar, ginawa yan ng dating Presidente Duterte, nag 20% siya across the board para may savings para sa pandemic na magagamit, no? Kung hindi mo ginagamit yung budget mo at parati kang may surplus, yun ang ginawa nila para immediately magkaroon ng budget. Hindi sila nagpasa ng supplemental budget. So within the budget, within the existing budget, nung nagkaroon tayo ng pandemic, lumabas yung Bayanihan 1, Bayanihan 2, no? So makikita mo, at yun, talagang worst case scenario ang ginawa. Di ba, lockdown ka agad? Worst case scenario. Kasi parati niyang sinasabi, kung hindi tayo umabot doon sa worst case scenario at naging conservative tayo, libre tayo, makakahinga tayo. Itong administrasyon na ito, hindi ko makita yung ganon. Walang call na lipunin lahat yung mga savings, yung mga surplus. Kunyari, tapos na ang first quarter. Nagamit nyo ba? Pag hindi nyo nagamit, hindi na namin yan i-release. Gagamitin namin yung pondo para dito sa crisis. Walang ganong effort. So makikita mo, talagang leaderless, kahit ka nagpasa ng EO na ang tawag nga uplift, ang lokohan nga, maa-uplift ba ang Pilipino? Napakahirap itong ginagawa nila na wala talagang financial plan to respond to the crisis. Walang financial plan, wala pang contingency plan. Kasi ang una nilang EO is an energy emergency. It's not even a crisis. So, ang definition nila ng energy emergency is supply and demand. Maghanap ka ng supply, makakayanan ang demand. Meanwhile, of late lang, kahapon lang yata nagkaroon ng price control. So makikita mo bakit tiyanggi kumbaga ang action piraso-piraso, hindi, sabi nga nila whole of nation bakit hindi nagiging ganun ang approach at hands on deck? Wala silang sense of urgency. Hindi ko nakikita yan. Ang daming taong naglalakad sa Commonwealth araw-araw, nakikita nyo kumakapal lang kumakapal. Wala man lang linalagay na contingency na sakayan. Sinasabi nila, pinagmamalaki ang labas. Nakita mo na ba ang labas? Ako hindi ko makakita ng labas. So hindi ko makita yung tugon ng gobyerno. Kaya ang mga Pilipino asar na asar. At yung kaasaran nila, hindi naman pala tayo matutulungan. Kanya-kanya ngayon ang galawan. Kanya-kanyang bumabalik uli yung community pantry. May mga ilan na nagbibigay ng pagkain sa mga jeepney drivers on their own. They are trying to help. And that is the Filipino spirit. Nobody can change that. Ang nakakalungkot lamang, mas marami sanang matutugunan kung ang gobyerno mag-i-intervene. Kaso wala yata sa kanilang prioridad yung ganyan at ang gusto lamang nila pag naayos na ang gasolina, okay na tayong lahat. Kasi dinefine nila yung emergency as being energy lang. Opo.